Isang magandang araw po sa inyo, Miss Terry. Pakitago na lamang po ako sa pangalang Crisel. May pagkasensitibo po kasi ang kwento kong ito, kaya minabuti ko na mag-iba ng pangalan. Isa po akong avid listener ng channel nyo at talaga pong nakasanayan ko na napakinggan ang inyong mga kwentong kababalaghan araw-araw. Routine ko na nga po ito sa biyahe papasok ng trabaho, pati sa pauwi. Habang nag-aalmusal o kahit sa gawaing bahay, ay nakikinig ako sa inyong mga kwento. Ako po ay kasal na at may 2 gwapong anak, isang 7 years old at isang 3 years old. Hindi po alam ng asawa ko ang pangyayaring ito sa buhay ko. At baka ngayon pa lang niya ito malaman dahil sinabi ko sa kanya ang plano kong isulat ang kwento ko sa inyo. Mahilig po ako sa night out noong kabataan ko at dahil dito, muntik na itong maging sanhi ng aking kapahamakan. At ito po ang aking kwentong kababalaghan. Tuwing Biyernes ng gabi, pagkatapos ng aming office hours, naging routine na namin ng mga kaopisina ko ang magpunta sa bar. Hindi naman po kami mga lasinggera, Miss Terry. Gusto lang talaga naming makapag-unwind mula sa stress ng buong linggong trabaho. Isa nga po pala akong auditor sa isang private company sa Makati. Kaya naiintindihan niyo siguro kung gaano ka-intense ang aking trabaho. Madalas, kapag nagna-night out kami, sa BGC ang punta namin. Ewan ko ba, Miss Terry, pero doon talaga namin yun nakahiligan. Marahil ay sawa na kami sa view ng Makati. Kapag nasa BGC kami, minsan nagtataksi lang kami. Pero kung dala ng isa naming kasama ang kanyang kotse, sabay-sabay na kaming sumasakay. Lagi naming sinisiguro na mag-e-enjoy kami sa bawat gabi ng gala. Pero noong isang gabing yun, iba ang nangyari. Isang gabing hindi ko makakalimutan. Araw ng Biyernes, nagyaya ng night out ang isa naming kaopisina na si Dulce. Last day na kasi niya noon sa opisina at lilipad na siya papuntang UK para magtrabaho. Gustong gusto niya pang makasama kami bago siya tuluyang umalis. Later ha, pagka-out natin, siguraduhin niyo na walang mag-OT sa inyo, okay? Kapag hindi kayo nakasama, isusumpa ko talaga kayo. Sige kayo. Pabirong sabi ni Dulce habang nakaupo sa kabilang cubicle. Napatingin sa kanya si Catherine, isa rin naming kaibigan. Ako, tapos na ako sa ginagawa ko. Ewan ko lang dyan kay Crisel. Baka mamaya yan ang maiwan dito. Hindi makasama dahil sa OT. Napairap na lamang ako. Hoy, malapit na akong matapos no, Catherine. Huwag kang madeldel dyan. Baka mamaya gusto mong ikaw ang maiwan dito. Tugon ko, kunwari iritado, pero tumatawa naman ako. Ikaw, Jake, marami ka pa bang trabaho? Dala mo naman yung kotse mo, diba? Alam mo na, dating gawi. Wala na rin akong ginagawa, tinapos ko na kanina pa. Oo, dala ko yung kotse. Pero sagot mo na yung gas ha. Ay naku Jake, napakakuripot mo talaga sa amin. Pero sige na nga, sagot na namin yung gas. Basta hindi mo lang kami iwan mamaya. Ay naku,
Kung hindi ko lang talaga kayo mamimiss pagdating ko ng UK. Pagkatapos ng usapan namin, lahat kami ay nagmadaling tapusin ang mga natitirang trabaho. Ayaw naming makaabala sa plano ni Dulce dahil espesyal ito sa kanya. Paglabas ng opisina, sabay-sabay kaming sumakay sa kotse ni Jake at bumiyahe. Sa isang malaking bar sa BGC kami nagtungo noong gabing yun. Tulad ng dati, punong-puno ng tao ang lugar. Mga magkakaibigan, magkakasintahan at grupo ng mga taong nag-i-enjoy sa kanilang weekend getaway. Ang ingay ng musika mula sa DJ stage ay parang pumupuno sa bawat sulok ng bar. Sinasabayan ng malalakas na tawanan at mga sigawan mula sa dance floor. Umorder na kayo ng gusto nyo. Ako nang bahala dito ha. Despedida ko naman eh. Hindi naman kami nagdalawang isip. Pinili namin ang paborito naming mga inumin, mga signature cocktails at ilang bucket ng beer. Gusto naming sulitin ang gabing yun bilang paggunita sa huling pagsasama-sama namin bago man lang lumipad si Dulce papuntang UK. Napaka-solid din kasi ng samahan naming yun. Kaya kahit nakakalungkot, pinilit na lang namin na tanggapin na mababawasan kami ng isa. Sa sobrang dami ng tao sa bar, halos hindi na kami magkakitaan. Ang dilim ng lugar, tanging ang ilaw mula sa stage at mga nagtatalsikang disco lights ang nagbibigay ng ilaw sa paligid. Pero hindi yun naging dahilan sa kasiyahan namin. Nagtatawanan, nagkakwentuhan at maya-maya pa ay nagkayayaan na kaming pumunta sa dance floor. Habang sumasayaw kami, ramdam na ramdam ko ang init ng paligid. Halatang punong-puno ng energy ang bawat tao. Ang bawat galaw namin sinasabayan ng beat ng musika, mabilis at sobrang indak. Tila kinukuryente ang bawat kalamnan namin. Nagsisigawan kami, humahagikik at nagkakasayawan. Grabe, ang saya talaga. Mamimiss ko to. Oh, tama na ang drama. Picture muna tayo. Walang patid ang kuhanan namin ng litrato, pati na rin ang sayaw at kantahan naming apat. Si Jake naman ang nagsilbing bodyguard namin. Ang problema lang kasi talaga sa ganitong lugar, Misteri, hindi maiiwasang mabunggo o masagi ng mga tao sa paligid. Kaya naman si Jake, natural na protective sa amin. Nakamasid siya sa mga taong masyadong malapit sa amin at sinisiguro niyang walang gagawa ng anumang masama. Makalipas ang ilang oras ng walang patid na sayawan, nagpasya kaming bumalik muna sa mesa upang magpahinga at uminom muli. Pag-upo ko, agad kong kinuha ang aking bag para tignan ang cellphone ko. Napansin kong may ilang missed calls na yon mula kay mama. Ay naku, mamimiss ko talaga itong paglabas-labas natin after office. Biglang sabi ni Dulce habang umiiling-iling at nagbubuhos ng alak sa kanyang baso. Oo nga eh. Pag uwi mo, ulitin natin to ha. Promise mo yon. Hindi pa nga ako nakakaalis. Uwi na agad yung sinasabi mo dyan. Loka ka talaga. Teka. Hoy Crisel, ano yung tinitingnan mo dyan? Huwag mong sabihing pinapauwi ka na. Ha? Ay, oo nga eh. Sorry. Ngayon ko lang naalala. May lakad pala kami ni Mama bukas ng maaga. Ha? Ano ba naman yun, Crisel? Alam mo naman na ito na yung last time na magsasama-sama tayo.
Hindi ba usapan na natin to? Oo nga pasensya na Dulce. Minsan lang kasi magpasama si Mama sa akin. Ayoko naman siyang ma-disappoint. O Dulce, ang sabi mo, lagot sa'yo yung hindi tutupad ngayong gabi. Bruha ka talaga, Catherine. Talagang sumasawsaw ka pa no? Pero sorry talaga Dulce, as in kung hindi pa nag-missed call yung mama ko, hindi ko talaga maaalala. Ay naku, ewan ko sa inyo. Pero ngayon ka na ba aalis? Hindi naman agad-agad. Siguro hanggang 1 pa naman ako dito. Kaya may time pa tayo no para magwalwal. Walwal talaga ba? Pero sige, okay na rin yun kesa wala. O sige na, halika na, mag-enjoy na lang tayo ulit. Sayang ang oras. Masaya naman ako dahil naintindihan ng mga kaibigan ko yung sitwasyon ko. Hanggang sa hindi namin namalayan ang paglipas ng oras, Misteri. Sa sobrang saya at dami ng alak na nainom namin, hindi ko napansin na pasado 1:00 na pala ng madaling araw. Kaya naman nagpasya na akong magpaalam sa kanila. Oo, paano? Mauna na ako sa inyo Salamat nga pala sa libre, Dulce. At saka mag-ingat ka sa UK Sobrang mamimiss kita. Salamat din, friend. Matagal-tagal tayong hindi magkikita ulit. Mamimiss din kita, kayong lahat. Ingat ka, Crisela. Teka, gusto mo ba ihatid ka na namin? Ano ba kayo? Ayos lang ako. I-enjoy niyo yung gabi. Sayang naman kung aalis din kayo agad. Sigurado ka ba? Alanganing oras na. Oo nga Kahit dito lang sa labas, ihatid na kita. Hindi ka pwedeng maglakad mag-isa. Hatid kita hanggang sa makasakay ka. Hindi na. Ano ka ba? Okay lang ako, guys. Ang mabuti pa, i-enjoy niyo itong gabi. Ako, okay na ako. Mabilis lang akong makakahanap ng taxi dyan. Sige, kung yan ang gusto mo. Pero mag-ingat ka Tumawag ka kung may problema. Opo, sir. Pero yung 2 yan, dyan ka dapat magbantay sarado, okay? O sige na, bye-bye na. Ingat kayo. At tuluyan na nga akong lumabas ng bar, bit-bit ang bag ko. Nang mga oras na yon, ang iniisip ko lang ay makauwi agad at makapagpahinga dahil maaga pa kaming aalis bukas. Pero hindi ko akalaing magiging ganon kahirap ang makahanap ng taxi. Marami kasi ang pasahero sa labas na naghihintay rin ng masasakyan. Tumayo ako roon ng ilang minuto. Pero kahit anong tawag ko sa mga dumadaang taxi, laging nauunahan ako ng iba. Pagod na ako sa paghihintay, kaya naisip kong maglakad-lakad palayo sa karamihan upang magkaroon ng mas malaking tsansa na makahanap ng masasakyan. Habang naglalakad ako, napansin kong unti-unting dumidilim ang paligid. Ang liwanag mula sa establisyamento ay unti-unting nawawala. Ang mga tao sa paligid nagiging mas kaunti na. Hindi ko na pala namalayan na napunta na ako sa isang kalsadang tahimik at hindi abot ng mga streetlight. Sa gitna ng paglalakad ko, naramdaman kong parang may sumusunod sa akin, Misteri. Napansin ko ang isang itim na kotse na mabagal na umaandar sa likuran ko. Sa una, sinubukan kong huwag itong pansinin. Baka naman nagkataon lang. Pero habang tumatagal, mas lalong tumitindi yung kaba sa dibdib ko. Napahinto ako sa isang kanto at nagpasya sanang bumalik sa mas maliwanag na lugar. Pero bago ko pa man magawa yun, bumaba mula sa kotse ang isang lalaki. Miss,
Saan ang punta mo? Hindi mo ba alam na delikado dito na nag-iisa? Tanong nito habang nakangisi. Hindi naman ako sumagot. Iniwas ko ang tingin ko at naglakad ng mas mabilis. Pero bago pa ako makalayo, bigla niyang hinawakan ng mahigpit ang braso ko. Ang bastos mo naman, miss. Kami na nga tong nag-aalala sa'yo. Hindi mo papapansinin? Bitawan mo ako, kuya. Kung hindi, sisigaw ako. Galit kong sabi sa kanya habang pinipilit na maging matapang ang boses ko. Pero bago ko pa magawa yung sigaw na sinasabi ko, biglang may naramdaman akong isa na namang tao sa likod ko. Paglingon ko, nakita ko ang isa pang lalaki na may hawak ng panyo. Bago pa ako makakilos, tinakpan niya na ang mukha ko gamit yun. Amoy na amoy ko ang kakaibang kemikal mula sa panyo. Sinubukan kong pumalag, pero unti-unti na ring nagdidilim ang paningin ko. Hanggang sa nawalan na nga ako ng malay. Wala na akong maalala pagkatapos nung matakpan ang mukha ko ng panyo, Misteri. Nagising na lang ako na nakahiga sa loob ng isang sasakyan. Nasa likurang bahagi ako at ako na lang ang tao sa loob. Tahimik ang paligid at ang makina ng kotse ay patay na. Pakiramdam ko ang bigat-bigat ng ulo ko at tila umiikot ang paligid. Dahan-dahan akong bumangon para makaupo. Doon ko lang napansin ang labas. Sobrang dilim at napapaligiran ng masukal na tanawin. Para bang nasa gitna kami ng isang malaking palayan. Nagdulot ito ng matinding takot sa akin. Lalo na nang maaninag ko ang tatlong lalaking nakatayo sa labas ng kotse. Mukhang minamanmanan nila ang paligid at naniniguro na walang ibang tao rito. Sinubukan kong hanapin ang cellphone ko sa bag pero hindi ko ito makita. Siguro kinuha o tinapon na nila. Wala akong magawa kundi subukang buksan ang kabilang pintuan ng sasakyan. Ingat na ingat ako na huwag makalikha ng kahit mahinang tunog. Pagkatapos ng ilang sandali, nagawa kong buksan yun at dahan-dahang lumabas. Pagkalabas ko, nagsimula na akong kumilos ng mabilis. Pero Misteri, hindi pa ako nakakalayo nang may sumigaw mula sa likuran. Yung babae! Tumatakas! Nagmamadali akong tumakbo pero nahirapan ako sa suot kong sapatos kaya hinubad ko ito at binitbit ko na lang habang nagpatuloy sa pagtakbo. Madilim ang paligid. Halos wala na akong makita. Ang tanging nadadaanan ko ay putikang lupa at mataas na talahiban. Sinundan ko ang tila isang tuwid na pathway sa pag-asang makarating ito sa isang pampublikong daan. Ang tanging panalangin ko, makatakas ako. Sa mga oras na to, nawala na ang tama ng alak sa akin. Naging malinaw ang isip ko habang tumatakbo. Hanggang sa makita ko ang isang lalaki sa malayo, may dalang balutan. Sumigaw ako ng tulong. Manong, tulungan niyo po ako. Napahinto ako sa pagtakbo at napayuko. Hinahabol ang aking hininga. Nang makita ng lalaki na huminto ako, lumapit siya sa akin. Anong nangyari, Iya? Bakit ka naririto? Tulungan niyo po ako. May humahabol ho sa akin. Napatingin siya sa pinanggalingan ko pero sinusuri kung may paparating.
Pero pagkatapos ng ilang saglit, agad itong umatras. Naku, Iha! Isang hamak na tindero lang ako ng balot. Ayoko nang madamay. Delikado rito. Teka, Manong, saan po kayo pupunta? Maawa naman po kayo. Tulungan niyo po ako. Pero Mystery, mas mabilis pa siyang tumakbo palayo kaysa sa akin. Napaluha na lamang ako. Yung inaasahan kong tutulong sa akin ay mas inuna pa ang sarili. Pero dahil na rin sa sigaw ko, nakuha ng mga humahabol sa akin ang eksaktong lokasyon ko. Nang lumingon ako, nakita ko silang papalapit na, kaya nagmadali ulit akong tumakbo. Pero sa pagkakataong ito, Mystery, pumasok ako sa gilid ng kalsada at tumagos sa masukal na bahagi ng palayan. Mas mabuti na ang magtago sa mga halaman kaysa hintaying maabutan nila ako sa gitna ng daan. Hindi ko rin alam kung saan ako patungo. Ang alam ko lang, kailangan kong makalayo at magtago. Sa kalagitnaan ng paglalakad ko sa gitna ng mataas na halamanan, naririnig ko ang malalakas na yabag ng mga humahabol sa akin. Mas lalong bumibilis ang tibok ng puso ko sa bawat kaluskos ng mga dahon at mga yapak ng sapatos sa malapit. Para bang napapalibutan na nila ako. Hindi ko na kinaya ang pagod, kaya dahan-dahan akong umupo sa lupa at tumigil pansamantala. Sinubukan kong makinig. Ang mga yabag tila papalayo na. Habang nakadapa ako sa lupa, napansin ko ang isa sa mga lalaki na dumaan sa harap ko. Palingon-lingon habang nag-iinspeksyon. Pinilit kong manatiling nakahiga kahit pa malamig, mamasa-masa at maputik ang lupa. Wala akong magawa kundi tiisin yun kaysa naman mahuli. Narinig ko ang boses niya, galit na galit habang sinasaliksik ang mga halamanan. Nasaan na ba yung babaeng yun? Kapag nakita kita, hindi na kita bubuhayin. Nang makalagpas siya, dahan-dahan akong tumayo at sinubukang bumalik sa kalsada. Pero sa pagmamadali, natisod ako sa isang bagay at biglang bumagsak sa lupa. Nang makita ko kung ano ang nakaharang, nanlaki ang mga mata ko, Mystery. Isang bangkay ng lalaki ang nakahandusay sa lupa. Siya yung lalaki sa grupo na kumausap sa akin bago nila ako dukutin. Pero sa puntong ito, wala na siyang buhay. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o mas matatakot. Sino kaya ang may kagagawa nito? At alam kaya ng mga kasamahan niya itong nangyari? Pero bago pa ako makapag-isip, tumayo na ako para tumakbo ulit. Pero sa paglingon ko, nakita ko ang isa pang lalaki mula sa grupo. Nasa harapan ko na siya, mabagal na lumalapit. Siya yung lalaking kanina lang na pinagtataguan ko. Napansin kong hawak-hawak ng isang kamay niya ang kanyang leeg. Pinipigilan ang pag-agos ng dugo mula rito. Para bang humihingi siya ng tulong. Pero bago pa man ako makagalaw, bumagsak siya sa harapan ko. At doon ko nga sila nakita, Mystery. 3 kakaibang nilalang. Mga aswang. Nanlilisik ang kanilang mga mata. Ang lalaki ng katawan nila. Napakahaba ng mga kuko at pati yung mga buhok nila sa katawan
mahahaba rin, Misteri. Banaag sa kanila ang anyong tao, pero mas nangingibabaw ang anyong halimaw. Nakakatakot ang mga pangil nila na sobrang haba at sobrang talim. Para din silang mababangis na hayop pero matalas ang pag-iisip. Habang ang isa ay nagpapakasasa sa mga bangkay ng dalawang lalaki, ang dalawa pang aswang ay nagsimula ng tumakbo papunta sa akin. Naglalaway at hayok na hayok. Napasigaw na lang ako sa takot at muling tumakbo. Kahit hindi ko alam kung saan ako patungo. Ang tanging sigurado ako, kailangan kong tumakbo para mabuhay ako. Sigaw ako ng sigaw habang tumatakbo palayo sa mga humahabol sa akin. Hindi ko lubos maisip na napasok ako sa ganitong sitwasyon. Kung nung una, mga tao ang humahabol sa akin. Ngayon naman, mga aswang na hayok sa laman. Isa lang ang tumatakbo sa isip ko noong mga oras na yun. Makalayo at makatakas sa malaimpyernong lugar na ito. Pero paano? Paano ako makakatakas kung hindi ko naman alam kung saan ako pupunta? Wala akong ibang magawa kundi magpatuloy sa pagtakbo. Umaasa na may marating akong ligtas na lugar o may makasalubong na tutulong sa akin. Pero sino? Kailan pa yun? Walang pulis, tanod o kahit sinong tao sa paligid. Kung mayroon man, yung mga masasamang loob na patay na ngayon. Yung isang tao naman na nakasalubong ko kanina, iniwan naman ako agad. Habang tumatakbo ako, halos wala na akong makita dahil sa mga luhang pumupuno sa aking mga mata. Napapikit ako at sa di inaasahang pagkakataon, bumangga ako sa isang bagay. Malaki at matigas, parang pader. Sa lakas ng impact, natumba ako at napaupo sa lupa. Pagdilat ng mga mata ko para tingnan kung ano ang nabunggo ko, nanlaki ang mga mata ko sa takot. Isa ito sa mga lalaking kumidnap sa akin, Misteri. At galit na galit ang mukha niya na bumulaga sa akin. Walang iya ka? Pinahirapan mo pa kami ha? Buti na lang at nakita na agad kita. Kuya, maawa ka please. Kailangan na nating umalis dito. Delikado na tong lugar na to. Napakunot naman ang noo niya at napasimangot. Pero may halong panunuya ang sumunod niyang sinabi. Nagpapatawa ka ba? Kami lang ang aalis dito, ano? Pero pagkatapos ka muna naming pagsawaan. Kuya, pakinggan mo naman ako. May mga aswang na humahabol sa akin. Sa tingin mo ba, maniniwala ako sa kwento mo? Hindi ka ba nahihiya? Pati aswang kinagamit mo para lang makatakas. Galing mo ring mag-isip ano? Tapos, pasigaw niyang tinawag ang dalawa niyang kasamahan. Kenneth! Ricky! Nahuli ko na yung babae! Halika na kayo rito! Huwag kang maingay, kuya. Huwag mo na silang tawagin pa. Dahil patay na yung mga kasama mo. Wala na sila. Kinain na sila ng mga aswang. Ano bang pinagsasasabi mo ha? Baliw ka na ba agad? Wala pa nga kaming ginagawa sa'yo? Nagkaganyan ka na? Lumapit ito sa akin at marahas na hinablot ang buhok ko. Napasigaw ako sa sakit ng kanyang sabunot. Kuya! Maniwala ka naman sa akin. Delikado talaga dito. Nakita ko sila. Papatayin tayo ng mga aswang. Kinaladkad niya ako pabalik sa direksyon kung saan nakita kong kinain ng mga aswang ang kanyang kasamahan. Pilit akong nagpupumiglas at sumisigaw, pero wala siyang pakialam.
Kuya, pakiusap naman. Pakawalan mo na ako. Ayaw mo bang mabuhay? Pati ikaw, papatayin rin nila. Tumigil ka! Mas matakot ka sa amin kaysa sa mga aswang na sinasabi mo. Mga kwento lang yun at hindi totoo. Habang hinihila niya ako, naramdaman ko na lang na bigla siyang huminto. Napabitiw siya sa buhok ko, kaya napahandusay ako sa lupa. Nang lumingon ako, nakita kong nakatitig siya sa kanyang harapan. Tulala at bakas sa muka ang takot. Paglingon ko, nakita ko kung ano ang ikinagulat niya. Nakabulagta sa lupa ang kanyang dalawang kasamahan. Wakwak ang mga tiyan at nakalabas pa nga ang kanilang mga laman loob. Ang sariwang dugo ay kumakalat pa sa lupa at may mga bahagi ng katawan nilang mukhang nginat-ngat ng kung ano. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Napasuka ako sa sobrang nakakadiring imahe ng dalawang patay. Samantala, ang lalaki ay nakatayo pa rin. Hindi makapaniwala sa nakikita. Sinong gumawa nito sa kanila? Sinabi ko nga sa'yo, mga aswang ang humahabol sa akin. Pero ayaw mong makinig. Bigla itong humarap sa akin. Galit na galit at sumigaw. Walang yakang babae ka! Ikaw ang pumatay sa kanila! Ginagamit mo pa ang mga kwento mo para lokohin ako! Lalapit na sana siya ulit sa akin nang may narinig kaming kakaibang tunog. Isang mabagal pero mabigat na yabag. Malapit sa likuran niya. Nilingon niya iyon at doon namin nakita parehas ang isang aswang na papalapit. Nakapulupot ang mahaba nitong dila sa isang bituka na hinihila pa nito mula sa bangkay ng isa niyang kasama. Napaatras ang lalaki sa takot, habang ako naman ay napatakip sa bibig upang hindi mapasigaw. Habang unti-unting lumalapit ang nilalang sa lalaki, naglalaway ito. Ang mga mata naglalagablab sa gutom. Sabi ko sa'yo mga aswang ang pumatay sa kasama mo. Sa isip-isip ko, Misteri. Habang nakatitig ako sa dalawa. Hindi na nakapagsalita ang lalaki. Napako siya sa kinatatayuan niya. Nanginginig. Habang unti-unting bumibilis ang paglapit ng aswang. Ako naman, sinamantala ang pagkakataon at nagsimula ng gumapang palayo. Tahimik pero mabilis. Humarap naman sa direksyon ko ang lalaki at akmang tatakas. Pero bago pa man siya humakbang, napatigil na agad siya. Napansin ko ang maliit na bahid ng dugo na lumitaw sa kanyang damit. Hanggang sa unti-unti itong lumaki at may tumagos na kamay mula sa kanyang tiyan. Napalunok ako ng hangin sa pagkabigla. Ang mainit at malagkit na dugo niya ay tumalsik pa sa mukha ko. Kitang-kita ko, Misteri, ang kanyang gulat habang nakatingin siya sa kamay na nakatusok sa kanyang katawan. Unti-unting tumulo ang dugo mula sa kanyang bibig at unti-unti na nga siyang nawalan ng ulirat. Hinugot ng aswang ang kamay nito mula sa kanyang katawan. Ang tunog ng paghugot ng laman at buto ay parang kutsilyong hinihila mula sa basang kahoy. Napaluhod ang lalaki at bigla na lang itong bumagsak sa lupa. Wala na itong buhay. Habang ang aswang naman ay tinuloy ang pagkain sa kanyang laman loob. Napatitig ako sa nilalang. Ang mga mata nito parang apoy. Nag-aapoy sa gutom at kasamaan. Hindi ko na hinintay pa ang susunod na mangyari. Habang busy ito sa pagkain sa lalaki, tumakbo na ako ng mabilis, umaasang
may makakita o makatulong sa akin. Wala akong pakialam kung saan ako pupunta. Ang alam ko lang, kailangan kong makalayo mula sa mga nilalang na yon. Naririnig ko pa ang mga kaluskos at mga paggalaw nila, pati yung kanilang mga nakakatakot na ungol. Pero tinuloy-tuloy ko lang ang pagtakbo. Maya-maya pa, narating ko na rin sa wakas ang dulong bahagi ng talahiban. Ngunit bigla akong nabunggo na naman sa kung anong bagay. Napaatras ako at nang tumingin ako, nakita ko muli ang matandang lalaki na nang iwan sa akin kanina. Mabuti naman at maayos ka pa, Iha. Ano pong ginagawa niyo dito? Naku tay, tulungan niyo po ako. Pasensya ka na, Iha, ha, kung tinakbuhan kita kanina. Natakot kasi ako ng lubos. Iniwasan ko lang na madamay ako. Pero hindi kaya ng konsensya ko na iwan lang kita rito. Kaya binalikan kita. Salamat pa rin po kasi binalikan niyo ko. Pero maawa po kayo. Tulungan niyo po ako ngayon. Tulungan niyo po akong makatakas. Nagulat ako nang bigla niya akong binalutan ng mamasamasang tuwalya na nangangamoy bawang. Sinabitan din niya ako ng kwintas na may kakaibang amoy at itsura. Napansin ko rin na siya mismo ay may suot ding kaparehong tuwalya at kwintas. Binabad ko yung tuwalya sa tubig na may asin at pinahira ng dinikdik na bawang. Nagpatulong ako sa aking asawa para gawin ito kanina. Pagtiyagaan mo ang amoy, pero makakatulong yan para hindi tayo masundan ng mga aswang. Kahit papaano, magiging proteksyon natin ng mga ito. Napansin kong ang mga yabag sa likod ko ay unti-unting nawala. Unti-unti akong nakahinga ng maluwag. Maraming salamat po, tatay. Akala ko talaga tuluyan niyo na akong iwan eh. Pero paano niyo po nalaman ang tungkol sa mga aswang? Ha? Bakit? Hindi ba't mga aswang ang humahabol sa iyo kanina? Hindi, Manong. Medyo mahirap pong ipaliwanag eh. Sige lang, Iha. Makikinig ako sa iyo. Ano ba talaga ang nangyari? Paano ka ba napunta rito? Ang totoo po kasi niyan, sa pilitan akong dinala rito ng mga hindi ko kilalang lalaki. Balak po nila akong gawa ng masama eh. At sila po yung unang tinatakbuhan ko noon nung makasalubong ko kayo. Pero nagkaroon po ng hindi inaasahan eh. Sa halip na sila lang po yung tatakasan ko, may ibang nilalang na bigla na lang sumulpot. Humabol rin po sa akin. Tapos, yung mga lalaki. Anong nangyari dun sa mga lalaki? Pinatay po silang lahat ng mga aswang. Kinain sila at kitang-kita ko po yun. Ganoon ba? Alam mo, Iha, sa lugar na yon, ganoon talaga ang mangyayari sa mga taong dayo o napadpad lang. Noon pa man ay may usap-usapan na talaga na mayroong aswang doon. Kaya nga natakot akong tulungan ka kanina. Kaya walang nagtatangkang pumunta sa lugar na yon. Hanggang doon lamang kami dumadaan sa bungad, pero hinding-hindi sa masukal na talahiban. Kaya pagpasensyahan mo ulit ha, nabigla kasi ako kanina. Ang akala ko talaga'y nasa likuran mo na ang mga aswang, kaya bigla akong napatakbo. Sinamahan niya akong makalayong tuluyan sa lugar na yun. Doon ay nalaman ko ang pangalan niya, si Tatay Ramil. Hindi daw kalayuan ang bahay nila doon, kaya daw nabalikan niya agad ako. Nagpasalamat naman ako sa kanya sa ginawa niyang tulong. Nakiusap ako sa kanya na kung pwede ay samahan niya ako sa presinto upang makapag-report sa nangyari sa akin. Pati na din ang mga aswang na nakasalumuha ko at pumatay doon sa mga nangidnap sa akin.
Sige, sasamahan kita sa presinto kung gusto mo. Sige po, Tay. Salamat po. Tatanawin ko po talagang isang malaking na utang na loob to. Wala iyon, Iha. Basta sa susunod mag-iingat ka, ha? Malapit na tayo sa presinto. Sigurado ka bang ire-report mo pa din yung tungkol sa aswang? Baka pagtawanan ka lang ng mga pulis. Pagtawanan man nila ako, okay lang. Ang mahalaga, nasabi ko ang lahat ng katotohanan. Ganun ba? Ikaw ang bahala. O siya, andito na tayo sa presinto. Pagdating namin doon, hindi ko alam, Misteri, pero parang nagkaroon ako ng ideya kung bakit para bang nagdadalawang isip si Tatay Ramil sa desisyon kong magsumbong sa mga pulis. Tatay Ramil, ilang beses niyo na po bang sumubok na magsumbong sa mga pulis? Sa kasamaang palad oo, maraming beses na. At hindi lamang ako, marami ng tao ang nagtangkang magsabi. Ngunit wala namang ginagawa ang mga pulis. Hindi kami sigurado kung takot ba sila sa mga aswang o may kasunduan sila sa mga ito. Isa rin sa naiisip namin, baka may mataas na opisyal ang nasa likod ng mga ito. Pero lahat ng sumbong ay nababaon lang sa limot. Hindi naman nabigyan ng hustisya ang nangyari sa mga biktima. Ganun ba, Tay? Naiintindihan ko na po ngayon. Sa kadahilanang yun, Misteri, humingi na lamang ako ng tulong sa mga pulis upang makitawag. Sinabi ko na lamang na may nagtangkang mag-kidnap sa akin, ngunit nakatakas ako sa mga ito. Tumawag ako sa aking mga magulang at sinundo nila ako ng kinaumagahang iyon. Napakahaba ng madaling araw na yun, Misteri. Hindi pa rin ako makapaniwala hanggang ngayon na nalampasan ko ang kababalaghang yun. Kaya magbuhat noon, bawat oras ay pinagpapasalamat ko sa Diyos. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Misteri. Salamat din po sa pagtatago ng aking pagkakakilanlan. Salamat din po kung mapili niyong mabasa ang aking storya sa inyong channel. More power po, and to God be the glory.